Based sa mga report ngayon na lumalabas, tapos na yung investigation dito kay Kawhi at Clippers about sa aspiration issue ng mga to. Based na rin mismo yan dito kay Kume, kaya inaantay na lang rin kung ano yung magiging desisyon ng NBA pagkatapos nito. Gagawa rin kasi ng independent investigators at factual reports at findings bago yung hatol at ipapasa nila yan dito kay Kume at si Kume na mismo yung magdidesisyon kung walang nalabag nga raw o may minor violation lang ang Clippers o meron talagang seryosong salary cap circumvention na nangyari sa mga to. Lalo na dito sa owner na si Steve Ballmer at itong kay Kawhi, kung may salary cap circumvention, mas malaki yung tsansa na ma-void ang contract nitong si Kawhi sa Clippers. Mawawala yung natitirang taon niya sa kontrata at hindi siya sakop ng kasalukuyang contract sa Clippers. Magiging libre mismo itong si Kawhi na pumasok sa free agency at pumirma ng bagong contract sa kahit anong team na gusto niyang lipatan. Kaya sa madaling salita, yung pag-void ng contract niya, automatic na maglalagay nga araw dito bilang unrestricted free agent dahil wala ng legal contract na magtatali sa kanya ngayon sa LA Clippers Based sa ilang NBA insider kasi, matagal nang gusto ni Kawhi na manatili sa Southern California. Noong 2019 free agency, ang pinaka pinagpukusan niya kung paano makapaglaro sa LA, kaya pinili niya yung Clippers. Dahil halos 6 na taon na rin tong nakabase sa LA at naglalaro siya dyan, kaya marami pa ring analyst ngayon ang nagsasabi na kung pumasok sa free agency itong si Kawhi at ma-void ang contract niya sa LA Clippers, malinaw na LA pa rin ang priority niya na puntahan kung sakaling mangyari yung pinakamatinding senaryo at ma-void yung contract niya. Magiging unrestricted free agent kasi siya at pwede siyang pumirma sa kahit anong team na matitripan niya. Sa ganitong sitwasyon, madalas na binabanggit lang ng mga analyst dyan, it's either LA Lakers o Golden State Warriors, na ngayon ang Warriors kasi may mga report na hinaharang na itong si Kawhi. Inaasahan naman kasi na magkakaroon naman ang Lakers ngayon ng almost 48 to 50 million na cap space, depende sa magiging galaw pa nitong si Lebron at Austin Reeves sa free agency. Sinabi na mismo ni Lebron na papayag lang siya mag-pay cut sa oras na malaman niya ang galaw ng Lakers front office sa market at kung sino ang tatargetin ng mga to. Kapag naging free agent si Kawhi, possible ang Lakers ang isa sa mga team na tumingin dyan Hindi na nila kasi kakailanganin na mag-sacrifice ng mga draft picks o batang player para makuha yan. Kailangan lang nila ng sapat na cap space at dyan pwedeng magdesisyon si Lebron na mag-pay cut kung kumbinsido to na makuha si Kawhi para sa championship window nila. Sa lagay naman ng San Antonio ngayon, bigla silang naging underdog. 2-0 deficit sila, hawak na ng Knicks ang malaking lead sa series na to. Babalik pa sa kanila ang malaking advantage sa Game 3 at Game 4 dahil sa Madison Square Garden na mangyayari yung Game 3 at 4 na yan. Hawak na ng Knicks ang home court advantage. Kahit si Mitch Johnson kasi aminado talaga na mas maganda ang naging laro ng Knicks kumpara sa kanila sa unang 2 game. Kaya ang focus nga raw ng mga to ngayon at ng coaching staff, pagbasihan mismo yung video at humanap ng paraan para mas mapakinabangan nga raw si Wembanyama. Lilipat na ang series sa Madison Square Garden, nasa 13 game win streak ang Knicks mula pumasok sa playoffs. Nag-aabang na nga lang raw yung mga to sa unang championship title nila. Halos 53 years na rin kasing wala Sobrang gutom na yung mga to sa championship title. Sinabi naman ni Wemby sa postgame wala siyang dahilan para mag-overthink matapos mapalampas yung game-winning shot niya sa dulo ng Game 2. Para sa kanya, yung ganitong klaseng araw ng pressure, criticize at responsibility, parte nga lang raw sa pagiging franchise superstar. Hindi siya natatakot sa spotlight. Para nga raw yan isa pa sa mga type ng sitwasyon na matagal niya nang pinapangarap bilang isang elite player Kaya parang handang-handa pa rin nga raw itong si Wemby ngayon. Hindi si Wembanyama nga raw kasi ang problema ng Spurs. Kung titignan mo naman kasi talaga yung series walang tapon sa laro ni Wemby. Nag-choke nga lang talaga sa dulo.
Game 1 may 26 points, 12 rebounds. Game 2 naman may 29 points, 9 rebounds, 4 blocks. Offense to defense, siya talaga yung primary player ng Spurs eh. Kaya naman matapos siyang mamintes yung possible game winner sana sa Game 2, agad siyang sinuportahan itong si Keldon Johnson. Sinabi niyan na kung mauulit nga raw yung parehas na sitwasyon, gusto pa rin nilang si Wemby yung kukuha ng last shot. Sobrang taas ng tiwala nila dito. Based na rin sa mga report na lumabas kasi ngayon, wala pang team sa history sa NBA Finals na natalo sa unang dalawang laro sa sarili nilang home court ang nagawang makakambak sa championship title. Kaya yung 0-2 deficit ngayon ng Spurs sa Knicks, yung pinakamahirap nga raw na sitwasyon nila. Kahit si Stephen Castle, alam na yung bagay na yan. Sinabi niya, yan yung pinakamataas nilang urgency ngayong finals. Alam nilang hindi sila pwedeng magkamali pa dahil kapag naging 0-3 ang series, halos imposible na talagang makabalik pa sila. Pero ngayon kasi yung lagay, si Wemby, mataas pa rin yung kumpiyansa sa series na to kahit 0-2 deficit na sila.